Sa Ako'y naguguluhan, no. tulad ng hangin, ako'y nawawala. Pait ng buhay, Sulit. ako'y Hey God's morning po mga kapatid, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Tuesday at ngayon po ay July 21, 2026 at sa ating pong paksa, tayo po ay tutungo sa Old Testament at ating pong pag-uusapan ngayon ay mula po sa Jeremiah 31 verse 25 At sa ating pagtalakay po ng paksang ito po ay ating pamagatan pamagatan po nating he revives your soul restored by His Spirit. Sabi nga po doon sa ating topic, panunumbalikin niya ang iyong kaluluwa at ang ating espiritu. At ngayon, mga kapatid, sa ating pong pagtalakay nito ay tayo po ay sasamahan ng ating partner para basahin po ang talatang ito at tayo po pangunahan sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa Jeremiah 31 verse 25. Bibigyan ko ng inumin ang nauuhaw at bubusugin ang nanlulupaypay sa matinding gutom. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Kami po ay humihingi sa inyo at sumasamo para po sa aming kauhawan at kagutuman sa iyong mga salita, Panginoon. Patuloy mo po kaming bigyan ng makakain ng aming mga espiritu, Panginoon, at gabayan ng iyong banal na espiritu nang sa ganon ay lubusan namin itong maunawaan, maisa puso at may isa isip namin at maibahagi din sa iba. Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan ng katawan na meron kami ngayon, Panginoon, at pag-iingat na ibibigay mo sa amin ngayong maghapon. Maraming salamat, Lord, at ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, purihin ating Panginoon Diyos. At dito sa ating pagtalakay nito, sa mensaheng ito po ng Jeremiah, chapter 31, verse 25. Ito po ay bahagi ng tinatawag na Book of Comfort. Pag sinabi natin, Book of Comfort. Talagang yung mga nalulumbay, kasama na ho dyan yung mga nararamdaman natin. Paglilingkod ay hindi perpekto. Minsan tinatamad, minsan na-oppress. Yan po yung mga nararamdaman sa ating mga pananampalataya. At hindi ho tayo bulag, hindi ho tayo manhid upang hindi natin maranasan ang mga bagay ito. Kaya nga po, ito po ay salita ng pag-asa para sa mga taong nasa paghihirap, pagkabihag at bigat ng kaluluwa. Kung ikaw ay nabibigatan, kung ikaw ay parang tila bang, ano ba nangyayari sa akin? Bakit ang aking espiritu, ang aking kaluluwa ay parang tila napakabigat. Para bang, bakit ganito? Ano itong klase? O kaya parang nagbabago yung attitude mo, ay napakalaki hong bahagi nito. Dahil lang ipinangako po ng ating Panginoon Diyos na ibabalik niya ang lakas at kapayapaan ng kanyang bayan. Sino po yon? Tayo. Kung tayo ay dumaranas sa ganun, ibabalik po niya. Kaya nga po dyan pumapasok ang discipleship. Sa bagong tipan, ipinaliwanag po ito ng ganap sa pamamagitan po ng Galatians 5. At mamaya itutunguhan po natin yan. At dahil po ang Galatians 5, dito po pinapakita na ang tunay na pahinga ay ang pagpapanibago ay matatagpuan po sa pamumuhay kasama ang banal na espiritu. Ibig sabihin, makikita yan doon sa bunga na meron tayo. Kaya hindi pwedeng hindi makikilala at malalaman natin kung ang bunga ng espiritu ng isang taong tunay na mananampalataya o sinasabi nating true Christian ay
hindi masasalamin dahil makikita po yan sa kanya, sa kanyang bunga mismo. Ano ho? Kaya nga po, diyan natin yan makikita. Ano ho? At kalimitan, yan po ay sa mga taong oppressed. O sabihin natin may kabigatan, binabaliktad nila yung issue niyan. No ho? Malaya po yan, no? Sabi nga, mula sa bigat ng kasalanan, pangapi o maling pamamalakad ng tao. Yan po minsan ang diyan nagkakaroon yan ng tension eh. Lalo na pagka tayo ay nasa discipleship. No? Kasi nga po hindi naman pwedeng hindi talakayin dahil that is the part of a church. That is a pillar of a church. Ang tayo ay ituwid ng Panginoon dahil ang isang church na walang pagtutuwid ay nagiging entertainment lang para ka lang nasa showtime. It's showtime. No? Kaya nga po sa gitna ng anumang pagdurusa, maging dulot man yan ay excuse me po, pagsubok o sabihin na po natin ay maling pagtrato, nananatili po ang katotohanan. Lagi po natin yan tatandaan. Nakikita ng Diyos ang iyong pagod. Pero mahalaga, saan ba nanggagaling ang iyong pagod? Bakit ka ba napapagod? Yan ba ay galing sa maling katuruan o tamang katuruan? Dahil kung yan ay galing sa maling katuruan, magre-retaliate yung puso mo. Kasi alam mo, maninindigan ka. Ito yung sinasabi ng Biblia. Tama? Pero kapag ikaw naman ay itinutuwid, kinakalaban mo naman yung salita ng Panginoon Diyos. O malimit, ang kinakalaban mo ay yung pastor. Dahil, tandaan po natin, yan po ay, sabi nga ay, nakikita ng Diyos ang anumang pagod at siya po ang nagpapasariwa ng anumang nasa ating soul. Kaya nga po, yan po ang puso eh. The body, soul, and spirit. At kapag ang inaatake po ng kaaway is ang ating soul. Dahil gusto niya makapasok sa soul. Kaya niya laging inaakit itong flesh. Kaya nga po dito sa ating talakay, nais ulit basahin yung Galatians 5, Jeremiah 31 verse 25. At sinasabi po dito sa Amplified Version is, "For I fully satisfy the weary soul, and I replenish every languishing and sorrowful person." Ano ho, dito ho sa ating scripture ay malinaw po ang sinasabi. Ano ho, na He satisfied the weary soul. Kaya nga po, dapat malaman natin at makita sino yung nasa weary soul na ito. Ano ho, kung atin po sasalamin, nabanggit ko po kanina yung Galatians 5 verse 16 hanggang 23. At yan po ibabasahin ng ating kapatid para po malinawan tayo sa wikang Tagalog. Ano ho? At ang sabi po dito ay, Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, 16 katiyagaan. muna, 16, 17. Ano ba? Galatians 5, Yan pa rin. Magsimula ka sa 16. 16. Okay, 16. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Hanggang saan? Hanggang 17. 23. Sapagkat ang mga nasa laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. 18. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. 19. Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalasuan. 20. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi. 21. Pagkainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang mga gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng kaharian, magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. 22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan at katapatan. 23. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili.
walang batas laban sa mga ito. Amen. No? Sa Amplified Version po yan, sinasabi na, but I say, walk habitually to the Spirit. No, the Holy Spirit. No? Pakalinaw po ng sinasabi doon. Dalawang espiritu na pinagmumulan ng iyong hakbang, ng iyong lakad. Kapag nandyan yung spirit of strife, division, jealousy, o anumang sabi nga ay nandyan na rin yung pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi. Kaya po yun ay lahat nakukuha yan sa chismis. Ano ho? Kaya nga po, yan po ay isang bahagi na ipinapakita no ng isang ng isang tao na nabibigatan. Ano ho? At minsan ito ay nakaka-epekto rin sa ibang tao. Kaya po malinaw na dapat po ay nasa discipleship program tayo upang hindi tayo maligaw. At yan po ang isang basihan upang makita natin bakit nga ba ang taong ito ay ang bigat-bigat kasama. Bakit nga ba ang taong ito ay parang hindi mo maintindihan. Tama ba? May mga bagay na gano'n. Okay, minsan nakikita natin nawawala sa gawain sa Panginoon. Yan po yung mga nagiging kabuti, lulubog, lilitaw, ang buwan, at ang araw. Ay, Freddy Aguilar ba gayon? Justin? Okay. Sabi nga po, dito po sa ating pag-ihimay ng salita na ito, dito po sa Hebrews 31 na binasa natin kanina, sa verse 25. Napansin po natin dito, may word, fully satisfied. Ang fully satisfied po sa Hebrew word ay, sabihin po natin, ay saba. Hindi po yan saging na nilalaga. Pero yun po yun, saba. Ibig sabihin po noon is mabusog ng lubusan. Walang kulang. Yan po yung saba. We need to fully satisfied doon sa bagay na yon. Hindi lang ito pagtanggal ng gutom, kundi pagpuno ng puso sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon Diyos. At kung wala yung bunga na yon, kaya nga po kinakailangan, we need to be fully satisfied for the fruit of the Spirit. The fruit of the Spirit, yan po yung bunga na dapat na kinakain natin. Tama? Hindi yung bunga na kabaliktaran doon sa verse 19 hanggang sa verse 21. Makikita po natin yon. Nandun yung spirit of strife, pagdidivide, nakikita mo, lumalayo ka na doon sa gospel. Kaya nga, ang kabigatan, kapag lumalayo ka na sa katotohanan, hindi naman yan manipulation. Kasi ang isang, sabi nga ay maling mangangaral, ay hindi po itinuturo ang pagwawasto. Kasi kasama ang pagwawasto dyan. Andyan sa bahaging yan, nasasama ang loob mo sa pastor. Kasi tinutuwid ka Ayaw mo pang mawala doon. O kaya naman, yung pastor, minamanipulate ka. Dalawang bahagi lang naman yan Pero lahat yan ang pagsusulit sa Panginoon. Kaya nga, saan ka ba nasatisfy? Ang tanong doon, saan bunga? Yung bang aral na ito ay nagbibigay sa iyo na ikaw ay mabago, matransform ang buhay mo? Tama yon. Pero kung ikaw ay gusto mo lang maaliw, hindi tama po yon. Dahil ang church ay nagpapatungkol sa pagtayo natin spiritually sa katotohanan ng Biblia. At kung ito ay tataliwa sa Biblia, sabi nga, delikado. Dahil sabi ng Panginoon, wala ka dun sa kaharian ng Diyos. Kaya nga po dito, mula sa salitang ito, we need to understand na sinabi ng Panginoon, the two word, replenish or revive. Ang replenish o revive na ito ay mula po sa Hebrew word na ra'aba. Ibig sabihin, mapanumbalik ang sigla, magdilig sa tuyong lupa. Kaya nga po ang isang tao na napapanumbalik dahil po willing siya na sumunod sa Panginoon, sa Espiritu ng Panginoon Diyos, nagpapadisciple siya. Pero yung hindi, makikita niya, nagre-retaliate yan. Ibig sabihin po noon, yung Espiritu niya malayo. Akala niya siya ang tama. Pero makikita mo yung bunga ng Espiritu niyan. Bagabag, mabigat. Minsan, ang kailangan mo nalang gawin dyan, tingnan. At kapag pagod na siya, hilahin mo. Bakit? Kasi sa tuwing yan na ilalapitan mo,
Para yung kabayo. Alam niyo yung kabayo? Yung stallion, di ba yung kabayo, kapag yan ay nagwawala, ay masasaktan ka, di ba? Pag hinawakan mo yung tali. Tama? Masasaktan ka kasi gigilahan kayo eh. Pero, luwagan mo yung tali. O sige, magpawindang-windang ka muna. Pag pagod ka na, saka kita hihilahin. Kaya ang isang tao na ayaw magpabago, ayaw magpa-disciple, mahirap kagad yan ituwid. Hayaan mo muna. Sabi nga ng Thessalonians, di ba? Send them to Satan for them to be saved. Isugo mo sila kay Satanas para sila ay maligtas. Bakit? Kasi pag nalaman nila, ang hirap ng sumusunod kay Satanas, doon sila babalik sa Panginoon. Mahirap pala. Yes, because he is deceiver eh. Wala siyang plano kundi wasakin ka, pagnakawan ka, at sirain ang relationship na meron ka sa kapwa mo. At yan ngayon ang mga taong, sabihin natin, mga espiritong pumapasok sa mga churches. Winawasak nila ang church sa pamamagitan niyan. At katulad sa ating aral na ito, napakalaking bagay po na dapat maging mapagmatsyag po tayo. Kaya nga po, doon sa ating binasa kanina, doon sa Galatia, sa fruit of the Spirit, tutungo na po tayo sa tunay na bunga ng Espiritu. The fruit of the Spirit, o yung sinasabing karpos, no? Sa Greek word, ano ho, ito po ay natural na bunga. Hindi pilit. Ibig sabihin, nagkaroon ka ng transformation. Na bago yung buhay mo. Na dating ikaw ay parang laging galit, laging kapag alam mo ang katwiran mo'y tama, ang iyong reaction ay pagalit, no? O sabihin natin nagre-retaliate doon sa buhay ng isang sa buhay natin, no? Ibig sabihin nun, hindi ka pa ready, no? Naglalaban ka pa doon. Kaya nga po ang Spiritong sinasabi dito, you need to be a karpos. Ibig sabihin, binago ka na ng Panginoon Diyos, na-transform ka na, hindi pilit. Sabi nga, kapag kasama natin ang Espiritu, kusang lumalabas po ang pag-ibig. Sabi doon, di ba, sa verse 22 and 23, ano pa? Kagalakan at kapayapaan. Ito po ang panlaban sa pagod at tunggalian. Sino po ang mga tinutukoy dito? This is the weary soul. Sabi po doon sa talata natin sa Jeremiah 31:25. Weary soul. Ano ba ito? Ito po yung pagod yung katawan mo, pagod ang isip mo, pagod ang damdamin mo, at ang iyong espiritu. At dahil dyan, nauubusan ka ng pag-asa. Kasama po rito yung pagdudulot ng hindi makatarong ang pagtrato o pang-aapi. Yung feeling mo inaapi ka. Minsan, baka yan ay mula sa iyong kinikilalang leader. No, lalo na kang sabi nga ay ikaw ay tumitindig sa katotohanan at ayaw mo sumunod sa mga maling utos. Mga mahal kong kapatid sa Panginoon, sa ating Panginoon Diyos, gayon din po. Pwede rin po nating isipin na ito ay pagod din dahil sa ang puso ng leader natin, no, ay tumatayo sa katotohanan. Pero yung membro naman ay ayaw sumunod sa tamang discipleship. Ibig sabihin, tinatanggihan niya ang biblical truth at ayaw tumanggap ng pagwawasto. Dalawang bagay, pwede ko kasi nating salaminin eh. Ang tao bang ito kaya na-oppress o kaya kung bakit nabibigatan ng kanyang kalooban ay dahil mula ito sa kanyang pagtanggi sa biblical truth? O ayaw niya magpa-disciple? O dahil lang mali ang turo? Dalawang bagay. Kaya nga po, sinasabi rin dito, there is a languishing and sorrowful. Sabi nga, nandyan yung lumbay, kaya makikita mo, wala nang kislap yung paglilingkod eh. Parang tuyo. Parang wala nang kagalakan yung ministeryo sa buhay mo. Abay, teka, tingnan mo muna. Kasi makikita mo dyan, may lumbay, may dinadalang sakit ng puso, nawawalan ng sigla dahil sa hirap, o minsan sakit ng loob dulot ng hindi pagkakaunawaan. At minsan pagtanggi sa pagbabago o kawalan ng kooperasyon sa loob ng katawan ng ating Panginoong Kristo. Mahalaga po na tingnan natin yon.
Nasaan ba tayo doon? Kaya nga, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, no, ang pagkilala sa ugat at sabi nga ay um, ibig sabihin po natin o pag-address, no? Sabi nga, you need to have a proper confrontation sa mga taong ito. Dahil makikita po natin dyan, ang isang labanan. Laban sa laman at sa espiritu. Dahil kung ayaw mong mawala sa sistema mo isang bagay, ayaw mong magpakorek, yan po yung laman. Minsan, dati sa head knowledge, akala mo tama ka. Akala mo nasa maayos ka na kalagayan, pero hindi mo alam, bihag ka pala nito. At dito natin nakikita ang labanan ng espiritu. Ang sanhi ng bigat at pagod ay ang tunggalian ng dalawang kapangyarihang ito. Tunghayan po muna natin yung gawa ng laman. Ito po ang ugat ng kontrol. Takot, pang-aapi, pagmamataas, at pagtanggi sa katotohanan. Take note po ha, pagtanggi sa katotohanan. Kaya nga po nagkakaroon niya ng ugat. Makikita po ito kapag ang leader ay nang-aapi o kapag ang miyembro naman ay matigas ang puso at ayaw ng pagwawasto sa tamang paghubog. Dalawang bagay po lang yan. Kung ang leader mo ang itinuturo ay hindi biblical, it's time to you to find another church. Yes. Pero kung ito ay biblical, minawasto ka nito, pero nasasaktan ka, pero unti-unti ka naman binabago, you have to think of it. Nababago ba yung buhay mo? Dahil dalawang bagay yan, na minsan, akala natin, hindi yan laman, magiging spiritual ka, abladu, ablada, abladu. Parang ganon. Akala mo, spiritual na spiritual ka, pero ang buhay mo naman, o ang puso mo naman, punong-puno ng pait, sakit, dusa, pigati, lumbay, dami na ho, tingnan niyo po, mga kapatid. Dahil, makikita po yan sa bunga ng Espiritu na nandun sa atin. Ito po ang bunga ng Espiritu. Ito ang nagbibigay ng tunay na kalayaan, katotohanan at lakas na galing mismo sa Diyos. Maging leader ka man o miyembro. Kaya nga po, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, paano ba natin malalaman ang ugat ng tunggalian? Okay. Ayon doon sa ating context ngayon, sa Jeremiah 31 verse 25 at Galatians chapter 5 verse 17 hanggang 23, no? Tingnan po muna natin, kapag ang leader o ang pastor ang mali, gumagamit po ito ng takot, panggigipit at pang-aapi. Tingnan niyo po yan. Ginagawang bihag ang tao sa halip na palayain sa katotohanan. Yun po yun. No, kapag ang pastor ninyo ganon, paalisin nyo na sa church. O kayo ang umalis sa church. Ang pagtanggi po dito ay pagsunod sa Diyos. Tandaan po natin, siya po ay magtatanggol sa atin. Ito po yung sabi sa atin sa Jeremiah 31 verse 25. Ano ho? Kapag ang miyembro naman ay matigas, sabihin natin, pasaway. Ano ho? Ibig sabihin, ito yung mga tao naman na tinatanggihan ang biblikal na katotohanan. Ayaw sa pagwawasto at tumatalikod sa tamang discipleship. Ibig sabihin, hindi siya kapaloob sa discipleship. For example, ang church ba ninyo ay may discipleship program? Hindi po ako sigurado eh. Matakot ka na doon. Ibig sabihin, hindi ka kasama sa Bible study, hindi ka kasama sa mga anumang gawain sa Panginoon, matakot ka doon. Kasi, ang church ninyo ay it's showtime. Ibig sabihin, nagiging show lang. Ito po ang nagdudulot ng bigat. Bibigay ko po sa inyo ha. Ito po ang nagbibigay ng bigat sa kawan at sa gawain ng Diyos. Bakit?
Imaginein mo, lahat sila busy, ikaw wala kang ginagawa. Pero yung mga kumikilos, gumagawa, tuwan-tuwa sila, nagagalak sila sa kung ano ang ginagawa ng Panginoon. Kaya nga po, ang lunas po ay pagpapakumbaba at pagsuko sa proseso ng Diyos. At dyan po pumapasok ang discipleship. At itong ating talakay ngayon, tinatalakay ngayon, siguradong mawawala ang bigat na nararamdaman mo. Dahil ang bunga ng Espiritu ay tamang relasyon. Ang pamumuno ay may pag-ibig at integridad. Ang pagsunod ay may pagpapakumbaba at pagtanggap sa katotohanan. Parehas na merong kailangang i-adjust. Kahit mahirap ang proseso, may kapayapaan po ang layunin. Suriin po natin ang bunga. Sabi na ng ating Panginoong Kristo sa Matthew 7 verse 16. Ano po sabi doon? Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng duwag o ang igos sa matitinik na halamanan? Yon. Makikilala niyo siya sa kanyang bunga. Kaya pinakilala natin kanina ang fruit of the Spirit. Ang bunga ba niya ay ganito? Kaya nga po, makikita rin po natin yan. Kung ano ang puso ng bawat tao. Sabi nga rin sa atin sa Acts 17, verse 11. Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa mga Hudyong taga Thessalonica. Wiling-wili silang nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Yan, no? Yan po yung mga Berean. Kaya nga po yung pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, hindi ka lang basta nakikinig dapat. Dapat sinasaliksik mo. Kaya nga nagkakaroon ka dapat ng reflection. Totoo ba ito? Ano ba ang naintindihan ko dito? Paano ba ako mababago ng salitang ito? O kapag nagre-reflect ka, may masabi ka na lang, hindi nakaayon o nakatugma doon sa iyong pinag-aaralan. Kaya nga po, isang pagpapala po ang salita ng Panginoon Diyos. At ang pagpupuno ng Panginoon Diyos sa atin ay lagi pong available yan. Pero ang tanong, ready ka ba? Bigyan natin ng isang prinsipyo ang isang baso. Puno po siya, tama? Kung lalagyan pa natin ulit siya, kung ito ay sabihin natin, nilagyan natin siya ng tubig, tanggalin natin yung laman, inalis natin yung laman, nilagyan natin ito ng soft drinks, punong-puno hanggang dito. Kung gusto mong uminom ng tubig, pwede mo ba siyang ihalo? Tatanggalin mo ang laman. Akala ko sayang yung soft drinks. Hindi, no? Kasi ano mangyayari? Aawas lang siya. Ganon din po sa katuruan ng Panginoon. Kung hindi natin aalisin ang dating laman, hindi po tayo mapupuno ng Espiritu ng Diyos. Ano man ang panig mo, ikaw man ay leader ka man na pagod sa pagpapatotoo o miyembro na naghahanap sa pagsubok, ang sagot ng Diyos ay ang paghubog sa iyo at sa kanyang sariling katangian. Dahil ang pangako po nito na ating pinag-aaralan ngayon sa Jeremiah 31:25 ay sabi nga po ay nagkakatotoo sa pamamagitan po ng Galatians 5. Sabi nga po, sabi doon sa Galatians 5, nandun po dapat ang pag-ibig. May pagmamahal ka ba sa iyong ginagawa, sa iyong paglilingkod, sa mga tao na nasa sa iyo? Nagko-concern ka ba sa kanila? O minsan, akala mo naman, hindi mo na ako dapat baguhin. Parang gano'n. Panatilihin po natin ang pag-ibig sa kabila ng hindi pagkakaintindihan. Ikalawa, kagalakan at kapayapaan. Hindi po nakadepende sa reaksyon ng iba ang ating buhay, kundi sa Diyos. Kaya nga kung ginagawa mo ay nakadepende sa Panginoon Diyos,
Minsan, may kailangang masaktan dahil may kailangang mabago. At doon, kailangan po natin ng pahinuhod at kamuan. At yan po yung lakas para magtiis at magpatuloy. Kung ikaw ay leader na naghihintay ng pagbabago o miyembro na naghihintay ng kalayaan, ito po ay bunga. Hindi pilit na gawa ng tao. Kapag sumandal tayo sa ating Panginoon Diyos, siya ang kusang magdidilig at magpapalago nito sa ating mga puso. Maging leader ka man, maging miyembro ka man. Sabi nga po ng isang quote ni Saint Augustine, "You made us yourself, and our hearts are restless until they find there's rest in you." Ibig sabihin, rooted in your spirit, bearing His fruit, even in hard ground or difficult relationship. Kaya hindi ka dapat matakot sa mga confrontation. Dapat harapin mo dahil siguradong hindi naman makakapanaig ang espiritu ng kaaway. Pastor, paano po kung ayaw talaga magpo-correct? Talagang kitang-kita mo yung impression. Hayaan mo lang. Luwagan mo lang yung tanay, pero huwag mong bibitawan. Pastor, sobra ng yung kanyang mga sinasabi ay parang hindi na tama. Makikita naman yan sa bunga niya. Hindi ka dapat mangamba. Dahil hindi ka naman nakadepende sa kung anong sasabihin ng ibang tao, kundi kung ano yung sasabihin ng Diyos sa buhay mo. Dahil ang Diyos, hindi siya natutulog. Alam niya ang laman ng puso at isipan mo. At yan ang kasigurahan. Ang Diyos ang kumikilos. Minsan inilalagay sa buhay mo para ikaw ay makita mo na ang paglilingkod ay masaya, hindi mabigat. Bakit? Kasi nga, nakikita mo na ang taong ito, kung ikaw ay binago ng Panginoon Diyos, ang tao ding ito ay kayang baguhin ng Panginoon Diyos. At ito ang pinakamatibay na sandigan. No? Sabi nga ng Panginoon, o sabi niya sa Tagalog, ako ang lubos na magbibigay. Ang ating Panginoong Kristo. Hindi ito nakadepende sa pagbabago ng ibang tao. Ang Diyos po ang gumagawa. Siya ang nagpapalakas sa pagod, maging leader man siya o membro. At siya ang nagtatanggol sa membro na tumatayo sa tama. Kung ikaw naman ay membro na tumatayo ka sa tama, ay tayuan mo. Tingin mo ba tama ang ginagawa mo? Tingin mo ba tama na hindi ka umaattend ng Bible study? Tingin mo ba tama na hindi ka nagbabasa ng Biblia o nagbabasa ka ng Biblia pero sa sarili mo lang interpretasyon, wala kang mentor? O sabi mo, ang dami mong mentor pero hindi sa loob ng church mo. Yes, it's a good, okay din po yon. Pero ang tanong, na may mentor ka ba talaga? O nagiging part ka na ng oppression na ikaw ay nagiging against na ng church na kayo nabibilangan mo? There's something, come to think, na tingnan mo muna sa buhay mo. Dahil yan ay nagpapabigat sa buhay mo. Kaya ako sinasabi ito kapatid, upang magkaroon tayo ng kalayaan. We need to surrender kung ano yung kalooban ng Panginoon Diyos. Dahil ang Diyos ang gumagawa. Siya ang nagpapalakas sa pagod na ito. Kaya nga po sa buhay nating ito, sa ating pagsasabuhay na ating talakayan ngayon, lakarin po natin ang Espiritu at ilapit po natin ang lahat sa ating Panginoon Diyos. Pwede nating sabihin, Lord, sabihin nga natin, Lord, pagod na ako. Pagod na ako. Sa pang-aapi man, o sa katigasan ng iba. Punuin mo ako ng iyong Espiritu. Amen? Pagkatiwala natin yun sa Panginoon. Sabi nga sa atin ng Matthew 11 verse 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Amen. Ano ho? Come to me, all who are weary and heavily burdened,
and I will give you rest. Isang patnubay na iniwan sa atin ng Panginoon. Bigay natin sa Kanya. Isuko natin sa Kanya. Dahil ang ating Panginoon Diyos, siya po ay nasa gitna ng anumang pagsubok o anumang sitwasyon na meron tayo. Nandun po siya. At ang ating Panginoon Kristo, hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Kasi bakit? Hindi po siya pwedeng sumira sa kanyang salita. When He says, I will never leave you nor forsake you, gagawin po niya yon. Kaya nga sabi rin niya doon sa Psalm 23, verse 3 and 4, ano po sabi niya doon? Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan, upang aking parangalan ang kanyang pangalan. 4. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo ang aking gabay at sanggalang. Amen. He refreshes and restores my soul, sabi niya doon. Even though I walk through the darkness or to the valley of the shadow of death, sabi niya doon, I will fear no evil, for you are with me. Grabe, ano? Ang sinabi ni David. Yan yung panahon na kung saan ay nasa kanya na ang lahat ng kabigatan. Kaya nga po, ipagkatiwala po natin ang lahat sa ating Panginoon Diyos. Hayaan po natin ang Diyos ang siyang kumilos sa puso ng bawat isa. Sabi nga sa atin ng 1 Peter 5 verse 7, Ipagkantiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Amen. Sa akin po pagtatapos, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, hayaan yung iwanan ko ang kaisipang ito. The world and broken relationship drains you. God's Spirit refills you with love, joy, and peace. Whether you stand against oppression or labor for souls, God satisfies your soul completely and revives you by His presence. Tagalogin po natin. Ang mundo ay tunggalian. Ito po yung nakapapagod. Pero ang Espiritu ng Diyos ay nagpapasariwa. Ikaw man ay inaapi o nagpapagal sa matitigas na puso, matitigas na kote, no? Matitigas ang ulo pala. No? Ang Diyos ang iyong sandigan, tandaan mo. At pinupuno niya ang iyong kaluluwa ng ganap. Kaya wag po tayong magpapahinawa. Huwag kang susuko. Dahil ang Diyos ay kasama natin. Purihin natin, Panginoon Diyos, mga kapatid. Nawa tayo na pagpala ng salitang ito. At nawa tayo ay patuloy na lumawak, mabago, baguhin ang ating Panginoon Diyos sa bawat araw ng ating buhay. At ngayon, tayo po itutungo sa Wednesday's Reflection. Okay, God's morning mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan ay sinasabi na hindi lang po itong tungkol sa pagkain na tayo ay mabubusog at tungkol sa tubig kapag tayo ay nauuhaw. Yung po mga pagkain na yun at inumin, yun po ay kailangan ng katawan natin. Pero ang tinutukoy po dito ay kung ano ang kailangan ng ating espiritu. Kung tayo ay napapagod, kung tayo ay nadidrain na sa ating mga pinagdadaanan, ito po mga salitang ito ang dapat nating panghawakan sapagkat dito po sa mga salitang ito ay ito po yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kapag po pa tayo ay pagod, nalulungkot sa problema o kaya ay problema sa pamilya, sa kalusugan, o pakiramdam ay tuyong-tuyo tayo sa ating pananampalataya. Ito ang sinasabi na kapag sinaliksik natin ang salita ng ating Panginoon ay dito po tayo mapipid, dito tayo mapapakain. Yung espiritu natin ay kanyang pakakainin kung tayo ay nanghihina. Doon po tayo magkakaroon ng kalakasan sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo po ang ating kalakasan.
kahit ano pa man po ang pinagdadaanan natin, kung kahit ikaw na lang mag-isa, kalaban mo lahat ay hindi mo kasundo, pero ang ating Panginoon kahit kailan ay hindi ka iiwan. Siya ay nasa tabi mo lang, basta palagi mo lang siyang hanapin. Itong mga pinag-aaralan natin, itong pagbabasa ng Biblia ay ating pong palaging gawin. Kung hindi man po natin naiintindihan, meron po tayo sa ating pwede po natin tanongin ang ating mga pastor, ang ating mga leader, para po yung interpretasyon doon sa ating Biblia na nabasa ay tama, at tama yung ating kinakain ng ating espiritu. At nang sa ganun ito ay madigest natin at makikita po ang bunga ng ating mga pinag-aaralan sa atin, sapagkat yung mga nasa paligid natin, siya po ang makakapansin na tayo ay nagbabago sa magandang paraan. Tayo po ay nagkakaroon ng kapayapaan, nagkakaroon tayo ng pagmamahal sa ating kapwa at pagmamahal sa ating sarili. Ganon din po ang hindi po niya hinihintay na maging maayos po muna tayo bago niya tayo tulungan. Lagi nilalapitan niya po tayo palagi. Nasa tabi lang po natin siya palagi, pero tayo po dapat ang magdidesisyon kung tayo ay lalapit sa ating Panginoon. Sapagkat ang Panginoon po ay nag-aantay lang sa bawat isa sa atin kung tayo ay lalapit sa Kanya. So yun lamang po, nawa po ay nabusog po tayo ng salita ng ating Panginoon, at nawala ang ating uhaw sa salita niya. So tayo po ay patuloy na manahan sa presensya ng ating Panginoon. So maraming salamat po, and God bless sa inyong lahat. Amen. Purihin natin Panginoon Diyos. Nawa tayo po inapagpala ng Panginoon at nakalaya, no? Sa espiritong gumagapos, sa mga alalahanin, mga kabagabagan ng ating mga buhay. Ano ho? Dahil mahalaga po na tayo po ay makalaya ayon ho sa salita ng Panginoon Diyos. Dahil ang Diyos, pinalaya po niya tayo. Hindi po niya tayo ikinukulong sa isang bagay upang tayo ay, sabi nga ay, mabandage, no? Ng anumang uri ng pang-api o pang-alipin sa buhay natin. Kaya mga mahal ko kapatid sa Panginoon, ay tayo po ay tutungo naman sa ating mga kapatid na nakasama natin ngayon. Siyempre yan, pinangunahan po yan ng ating mga matalik na kaibigan, no? Kapatid sa Panginoon, yan. Pinangunahan po tayo ng pamilya Azucena Tanyo, yan, sa pamumunan ni Brother Arthur at ni Kumaring Carmelen, ano, yan, diyan sa Barangay Concepcion, Carmelite Road, yan. Kasama po natin ngayon ang pamilyang ito, at syempre pagbati rin natin sa kanilang mga naggagandahang mga anak, yan. Yan, kay Julene at kay Pau, yan, mga baby pa rin. Still a baby, yan, no. At syempre, pagbati rin natin dyan sa aking inaanak kay Tyrone at kay Janessa, isang mapagpalang umaga na lagi rin po talagang nakikinig at nakakasama natin. Purihin ng Diyos. At ngayon, kasama rin po natin, yan, ang ating kapatid mula naman sa Bulacan, Chaong, no? Yan, kasama po natin si Nay Marta Artillaga, ano ho? At ganun din sa ating mga kapatid dyan, no? Siyempre kay Kuya Chris, no? Na hinahapo pa rin, no? Iwas-iwas dyan sa pintura, no? Yan, lumayo muna dyan para hindi hapuin. Yan. Siyempre pagbati rin natin dyan kila Nay Gori, kay Nay Lina, Yasel, at kay Inigo. Yan. Sa mapagpalang umaga sa atin dyan sa Bulacan Chaong. At nasundan po yan ang ating kapatid mula naman po sa Liliw, Laguna, ang Arocena family, yan, sa pangunguna po ni Nay Edna, isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan, sa Liliw, Laguna, yan, isang kagalakan po ulit, no? At syempre, kasama rin po natin, yan, si Nay, mula sa Villa Escudero, kasama po natin si Nay Winnie Patuan, no? Sa pagbati natin dyan, at ganun din sa ating kapatid dyan, kay Ate Lisel, Dalangin, no? Sa inyong buong angkan dyan, sa Villa Escudero. Yan. At yan, nabanggit ko na si Kuya Chris, nandito rin. Yan, bumabati rin ng God's Morning. Yan, at from ang kapatid naman natin from
Bacolod City. Again, kasama natin ang Pios family. Yan, sa pangunguna ni Kuya George Pios. Isang mapagpalang umaga po, Kuya. At sa inyong buong pamilya. Yan. At syempre, pagbati rin natin sa ating kapatid dito sa Nunoso family. Yan, sa Manhattan. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, Atinela. At pagbati natin sa buong pamilya. Yan, sa Nunoso family. Yan, sa Kagalakan. Yan, as I mentioned kanina, yung ating inaanak na kasama natin, si Tyrone at si Janessa. Sama rin po natin dito ngayon sa live, no? At tungo tayo ngayon sa Dolores, Quezon. Kasama po natin si Tatay Victor Dalangin at si Nanay TC Dalangin. Isang kagalakan po ulit. Kasama kayo. At from Kapas Tarlac naman, kasama po natin ang ating kapatid, ang ating partner. Yan, sa ECMS Construction. Yan, kasama po natin si Architect Arnel Capadosa, kasama natin, no? At ang kanyang may bahay, si Ate Tina Capadosa. Isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan sa Tarlac, no? Kapas Tarlac, isang mapagpalang umaga po. At pagbati rin po natin sa ating kapatid from Dubai, no? Kasama po natin si Maria Bunalos, isang mapagpalang umaga po sa inyo. At that's all, no? Kasama rin natin siyempre pagbati ko sa aking nanay na nandito lang sa atin, paikot-ikot, yan, at isang kagalakan. Muli mga kapatid, sa ating pagtatapos, nawa tayo po ay napagpala ng salita ng Panginoon Diyos, no? Mula po dito sa ating aral mula sa Jeremiah 31 verse 25. Ano ho? At kung meron po tayong mga katanungan o nais linawin, ano ho, pwede po nyo kung i-PM. Ano ho? At sabi nga sa ating devotion na ito ay kung gusto niyo pang pag-usapan natin, no? Just PM me, no? At tingnan po natin kung meron tayong oras ng ayon sa mga, kung meron mang gumugulo sa iyong isipan, sa iyong puso, no? Hayaan po natin na suriin po natin ang salita ng Panginoon Diyos. Sabi nga, huwag lang tayong basta maniwala. Dahil ang ating Panginoon Diyos, ayon dito sa ating tinatalakay, sa Jeremiah 31 verse 25, because He revives your soul, restored by His Spirit. Diyan po tayo magtatapos, no? Tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, Banal na Spirit, aming Panginoon tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagbubukas ng aral na ito upang malaman namin at maintindihan ang mga damdamin na sa amin ay pumapasok sa isipan namin at sa puso namin. Ituwid mo kami, Panginoon, kung kami man ay nagkakamali at patuloy, Panginoon, na nabibihag ng kasalanan ng aming buhay. Lord, ilayo mo po kami sa anumang tukso at pagkalooban ng lakas upang kami ay manindigan sa katotohanan na ipinagkakaloob mo ayon sa iyong salita at ayon sa iyong patnubay sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Sa iyo po kami nananahan, Panginoon, ng walang pagmamalaki, kundi pagsuko. Dahil hindi po namin kaya, inaamin po namin na hindi namin kayang panghawakan ang mga ito nang hindi ka namin kasama. At sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na siyang sumasama sa amin, magagawa po namin, hindi ayon sa aming sariling kalooban, kundi sa iyo lamang. Kaya Panginoon, sa iyo po ang papuri, pasalamat at pagsamba. Sa Lord, dinadalangin din po namin ang aming mga kapatid na may karamdaman sa mga oras na ito, nahihirapan, nabibigatan. Lord, ikaw po ang kagaanan. Kaya Panginoon, sa iyong salita, naniniwala po kami na kagalingan. At sa iyong probisyon, Panginoon, bigyan mo kami ng pananampalataya na maniwala at magtiwala sa bawat salita na nasasaad sa iyong kasulatan. Naniniwala po kami sa kagalingan, sa probisyon, pag-iingat at patuloy na patnubay sa bawat isa sa amin. Gamitin mo po kami bilang iyong lingkod at daluyan ng iyong salita. Sa mundong ito, saan man kami mapadpad at dalhin ang aming mga paa. At ito po'y aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. In this I pray, in Jesus' name. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is died. Christ is risen. Christ is risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Magiging matatag, problema lang yan, problema lang yan. Siyempre